pagkakasala, take note, babae din ang ginamit ng Diyos upang ipadama niya ang kanyang pagmamahal sa atin at sa lahat ng nilikha niya. Matthew 1:23 says, "The virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Emmanuel." Which means, God with us. Amen. So, sa madaling sabi po, isinilang po si Jesus. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao upang tayo po ay tubusin sa ating mga pagkakasala, tubusin sa ating mga karumihan. At si Virgin Mary po ang naging uliran na ina kay Jesus. So hanggang sa dumating ng araw at oras na ang kalooban ng Diyos Ama ay naganap. Si Jesus ay dinakip at sinarusahan. Ipinako sa cross para tayo po ay magkaroon ng kalayaan. Sa ating pong mga magulang, tayo po ay mga magulang na. Gaano po sakit sa atin na makikita po ang ating anak na pinapalo ng ibang tao? Hindi po ba napakasakit? Kung pwede nga lang eh. Tinulog mo kung sino yung anak, diba? Kung pwede nga lang, ang pasimusin, diba? But because Mary knows who is Jesus, ay ano po siya, nasa loob po niya yung kanyang, maaaring hindi po niya maintindihan kung ano talaga ang nararamdaman niya. Masakit, mahirap, na kung pwede lang, kunin niya yung cross, na upang siya po ay siya po ang magdala. At kung sino lang magpasan, kung pwede nga lang, batuhin niya yung mga sundalo na bumabato kay Kristo. Di po ba? Alam po niya, alam po ni Mary, remember, na si Mary po alam niya na yun ay magaganap sa ating Panginoong Jesus. Subalit, masakit pa rin po sa kanya. Bakit? Sapagkat si Jesus po, dumaan din po siya sa kanyang katawan. Diba? So, ang ina po ay marami pong dinaranas. Ang ina, ang pagmamahal ng ina sa anak ay hindi po kayang pagbayan ng salapi. Sorry, natutuyo yung aking Nung nakita po ni Virgin Mary na ang kanyang anak po ay hinahampas, siya po ay sunod ng sunod. At saka, sinisigaw pa ng mga tao na dapat siya ay ipako sa cross. Di po ba? So, ako po naranasan ko, isang araw, ewan ko kung may istorya kayo na ganito. Ako po ay may kaisa-isang anak na lalaki, si Michael nga po, pero may asawa na po siya, may pamilya. Si Pastor ang dito na sa abroad. Dumating po siya ng tanghali. Alam niyo yung anak ko po yun ay tahimik. Dumating po siya kung bakit nakita ko sa kanyang hita is may pantat. Ay yung ano ba? Ha? Latay. Sabi ko, Mike, sino ang gumawa niyan? Hindi po siya kumibo. Sa totoo lang po, to God be the glory. Mabait po yung anak ko. Hindi po yan nagsusumbong. So, sabi niya, ang sumagot ko doon ay yung kanyang ka-eskwela. Sabi niya, Ante, yung teacher po namin. Sabi ko, bakit? May ginawa ka bang kasalanan? Sabi niya, wala naman. So, ang ginawa ko, pumunta ako sa teacher. Kasi alam niyo, ang isang ina talagang hindi yan mapakain at hindi malaman anong punot dulo, bakit nagkaroon ng gano'n ng anak, di po ba? So, ibig sabihin po, pumunta po ako doon. Pagdating ko doon, napakarami pong nakahilera ng mga ina. Pero wala, tahimik po sila. Ako, dire-diretso ako sa room. Ay nagkataon na yung pong teacher na yun, ikaibigan ng pamangkin ko. Tapos sabi ko, excuse me po, ano po ba ang naging kasalanan ng anak ko at tinalo niyo siya ng ganyan? Sabi niya, wala po kasi masyado po silang maingay. Sabi ko, bakit? Kayo ba ay, pagka maingay ba ang kapatid mo, pinapalo mo agad? Sabi kong gano'n. So, ibig sabihin, marami po akong sinabi sa kanya. Alam mo, hindi pa ako ganito talagang Christianism. Ano ba yun? Hindi pa ako totoong Kristiyano noon. But I know God. Alam ko na ang Diyos. Pero, ang buhay na maging isang Kristiyano ay hindi ko pa po alam. So, yun. Sabi ko sa kanya, dahil may kayabangan pa rin po ako noon. Dahil yung mga head is close sa akin. Yung principal, kumari ko, ay yung head, yung district head, ay paborito ako.
si Chiveri, tapos sabi ko, gusto mo ba na dadalhin ko to sa taas? Yabang pa nun, no? Tapos, ngayon, marami na pong sumunod sa akin. So, sabi nung aking, yung pong principal, sabi niya, pag-usapan na lang po natin. Dahil, pagka dinala po yun, siya po matatanggal yung teacher. So, hindi naman po ako ganun kasama. So, sinabi ko, sa ulit, huwag mo nang uulitin yan. Sabi yung ganun. So, ganun po kasakit sa akin pag nakita po natin ang anak po natin na nasaktan. Yung po ay palo lamang. What more ang nakita po ni Mary sa kanyang anak? Nakita niya na tuwing hahampasin si Jesus. Kung napanood po ninyo ang isang pelikula, nung hinahampas Passion of the Christ, ang nakita po natin doon, Passion of Christ. Oh, Passion of the Christ. Passion of Christ. Tapos, kung makikita po natin, which is, nandoon din po sa Bible yan na ang inihampas po kay Kristo ay bakal na marami pong talim. Na sa tuwing ihahampas yun at huhugutin, yun po ay may dalang laman. Imagine mo that? Dahil ang isa pa pong nakasulat doon sa isang katuruan na ang totoo po, hindi po makikilala ang mukha ng ating Panginoon. Yun po ay nakita po ng kanyang ina. Pinag-usapan po natin dito, ina at saka anak. So, dahil sa habag ng ina, wala siyang magawa kasi napapaligiran po sila ng mga sundalo. Ang ginawa na lamang po ay, meron po siyang dalang puting damit at yun po ay pinangpunas niya doon sa mga dugo na nagkalat. Na kung aalamin po natin, ang dugo na yon ang naging dahilan kung bakit tayo may kapatawaran. Amen. At ang sugat na yon ang naging dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng kagalingan. Amen. Amen po ba? So, masakit at mahirap ang tingnan mo ang anak mo na pinaparusahan. So, while si Mary po, ay handa po siya. Pero kung titingnan po natin ang mukha niya, doon sa, ano lamang po yun, pero talagang nararamdaman mo naman. Napakagaling nga po nung umak na yun, talagang hindi po niya kaya. Parang kung pwede nga lang, siya na lang ang hahampasin. So yun po, ang puso po ng ina ay madali pong masaktan. Ang puso po ng ina ay mahabagin. Ang puso po ng ina ay mapagmahal. Nasabi na ba ninyo, kumitat iniisip ko po noon, sabi ko, what po ang anak ko nagkaroon ng kasalanan. Kasi di ba tayo, kasi ako mahilig sa drama. Ay na yun ay nakapatay. Huwag naman po, i-Jesus na may review. Ano lang po natin, example lang po natin. Ano kaya kung ang isa po ay na anak ay nakapatay at ang kabayaran is kamatayan? Ano kaya ang ating gagawin? Alam niyo, iniisip ko yun. Huwag naman po dahil, ang anak ko po ay Kristiyano na ngayon. Kumbaga yung naiisip po natin yan na parang i-example natin lang kaya ba, tayo ngayon dito, kaya ba natin ibigay ang buhay natin para sa anak natin? Mahirap sagutin, no? Pero ako, sinasabi ko na pwede kong ibigay ang buhay ko. Pero, hindi ko rin alam pagdating ng time. Di ba? Madali kong sabihin yun eh. Pero, hindi ko maaari kong maibigay po natin yun. Kasi, marami po ako sa mga tunay na buhay po. Alam niyo kung tayo po nagbabasa ng mga hindi ko naman po sinasabi dito nagbabasa nakikinig ng mga balita, ang mga ina po, pinaako yung kasalanan ng ibang anak. So, yun po ang tunay na pagmamahal. Ang pagmamahal po ng ina